Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ako ho kasi naniniwala ang programa ho dito sa Bitag Live that we need to take some sacrifices pagdating ho sa mga long-term solutions in order for us to achieve the objective, the desired outcome na gusto ho mangyari ng administrasyon ni President Duterte. More specifically, sinasabi ho natin yung infrastructure. The golden years of infrastructure must happen dito ho sa panahon ni President Duterte. And so, imagine, sinabi ko ho to ng Friday, ng Thursday, na, 8 trillion pesos for the next 5.5 years remaining of President Duterte. And I hope, heaven forbids, walang mangyayari that he can finish a term. And so, mangyari ho yung infra project. Kasi tayo yung bansa natin, mababa ho yung investment natin sa infrastructure compared to those other ASEAN region, yung mga neighboring, yung kapitbahay ho natin dito sa Association of Southeast Asian Nations, Malaysia, Indonesia, Thailand, sila ho, no, not on Thailand, but in some other countries na talagang, sila ho kasi, they're investing 5% doon sa infrastructure. Tayo ho, nasa 2 point something lang. So ngayon ho, with this 8 trillion plan, an ambitious plan, it's not easy to be. Hindi ho madali kasi there must be tax structuring. May sakripisyo tayong kinakailangan ho rito. Pati yung sinasabing execution of the tax structure na mapatupad para yung mapondohan yung sinasabing trilyones na yan, saan mo kukunin yan? Naturalmente, uutang mo yan. Naturalmente, may sinasabing partnership with the private entities, private sectors, and sa government, naturalmente, you also have to make sure na mababayaran sa pamamagitan ng good collections on the basis of our revenue collecting bureaus such as the Bureau of Internal Revenue, ganun din ho, pati yung Bureau of Customs. Kasi anumang utang na gagawin, whether soft loan, long-term man yan, you need to be paying that and you need to be very active to come up with the money so you can, unimpeded. Hindi ho yung, parang patuloy ho yung sinasabing infrastruktura na gagawin ho yan, such as yung infrastructure na yan sa mass transit, airports, and many more in the field na sinasabi ho natin sa Department of Public Works and Highways, Irrigations, Agriculture, Environment, many more na talagang dapat mangyari ho yan. So, kaya ho yung sinasabing trust ratings ni President Digong mataas because people are expectant. Umaasa ho yung tao. Umaasa ho yung mga nasa ibaba. Umaasa ho yung mga nasa, ito ho yung kakargahin ho natin. Sila ho yung sinasabing nasa CCT, Conditional Cash Transfer, yung Filipino Pantawid Pamilya Program, sila ho yung mga na kuminsan kinakailangan tulungan, kaya bilyones din ang lalagay ho dyan. Naturalmente, yung mga state colleges funded din ho dyan sa mga estudyante. Sana wag lang hong mahaluan ng mga sinasabing politiko at mga politika kasi yung pork barrel, ito ho importanteng bantayan ho. Kasi yung pinag-uusapan ho nating infrastructures, ito ho hindi pa ho naumpisa. Depende ho kung gaano kabilis ma-absorb yung sinasabing sistema at maiwasan ng bureaukrasya at yung sinasabing katiwalian na mawala para yun hong sinasabing infrastructure development unimpeded matapos ho eh. Kasi pag hindi, ay nako, yung execution is very important. Marami nagsasabi na panahon na ang pagtiwala ho ni President Duterte sa kanyang mga economic managers doon sa trio o sa triumvirate, kung tawagin, is sila Ben Diokno, si Dominguez, ganun din si Pernia. Sila ho yung tatlo na kuminsan sinasabi ng mga ibang sa ibaba, sa bayan muna, na parang sinesegregate nila, pinilalasyo nila si President Duterte na karamihan ho kasi may mga advice sila na maingat ho sila
Because dito sa parting huto na binabantayan ho natin na kapag hindi, baka mahirapan ho sila doon sa sinasabing raising money and fund o baka medyo maepektuhan ho yung pagdating ho doon sa sinasabing execution of infrastructure. Kasi si President Digong nakafocus ho talaga sa crime, drugs, and corruption, which ako ho gusto kong mangyari. Kung nagawa ho ni President Digong yung sinasabing sa drug war, what about corruption? Meron bang istilong parang tukhang na yung mga korap na yan ay dapat nilalatigo sa harap ng publiko pagkatapos kung talagang matigas ang ulo? Alam mo na, medyo nawawala na hindi na alam kung paano umuwi ng bahay. Biro lang.